Trabaho kapalit ng soberanya, ang pananakot ng China. Sa agos ng kasaysayan, may mga pananakop na hindi gumagamit ng pulbura, kundi ng psikolohikal na digmaan. Hindi laging fleet ng barko ang panakot, kung minsan ito ay mga salitang dinisenyo upang pilayin ang ating moral. Ang kamakailang pahayag ng Embahada ng China ay hindi isang karaniwang palitan ng opinyon. Ito ay isang estratehikong pananakot. Ang kanilang babala ay lantarang blackmail. Tumigil sa pag-iit sa West Philippine Sea o harapin ang hagupit ng ekonomiya at ang kalagayan ng mga OFW. Ang tunay na pakikipag-ugnayan ay pag-uusap ng dalawang panig na may pantay na respeto. Ngunit ang tono ng Beijing ay hindi boses ng isang kaalyado. Ito ay boses ng isang Panginoong nagdidikta sa kanyang nasasakupan. Sa paggamit ng mga katagang "sino ba sila?" o "wag kayong asal bata", ipinapakita nila ang isang mapang-aping kultura na umaasang walang mangangahas na sumagot. Ginamit nila ang ating pangangailangang pang-ekonomiya upang pilitin tayong yumuko. Isang mapanganib na naratibo ang gamitin ang milyong-milyong OFW bilang panakot. Kapag ang pagkakaibigan ay nakabatay sa banta ng pagkawala ng trabaho, hindi na ito relasyon. Ito ay isang hostage situation. Ang ating mga manggagawa ay hindi collateral damage. May trabaho sila dahil sa kanilang sariling galing at dahil kailangan ng pandaigdigang merkado ang kanilang lakas. Hindi ito limos mula sa China. Ito ay isang transaksyong pangnegosyo kung saan kapwa may nakukuhang pakinabang ang dalawang panig. Kung bibigay tayo sa takot na manahimik para sa trabaho, unti-unti nating isinusuko ang ating kaluluwa bilang isang bansa. Kapag naging negotiable ang ating soberanya dahil sa pera, hindi lang trabaho ang mawawala sa atin sa huli, pati na ang ating teritoryo, batas at dangal. Ang ganitong panggigipit o economic coercion ay hindi dapat ituring na normal sa diplomasya. Dapat tandaan, ang perang ipinapadala ng mga OFW ay hindi galing sa kaba ng Beijing. Ito ay bunga ng sakripisyo at pawis ng Pilipino. Sila ang nagpapagod, sila ang nagtatrabaho. Huwag nating payagan na baligtarin ang katotohanan na tila ba tayo ay may utang na loob para sa ating sariling paghihirap. Ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa halaga ng ating dignidad. Ang isang bansa ay hindi lamang nagigiba ng mga kanyon. Ito ay nagigiba kapag ang mga mamamayan ay natutong manahimik dahil sa takot. Ang ekonomiya ay pwedeng muling palakasin at ang mga trabaho ay pwedeng palitan. Ngunit ang pagkawala ng tapang na ipagtanggol ang sariling bayan ay isang sugat na titiisin ng susunod na mga henerasyon. Huwag nating ipagpalit ang ating soberanya para sa huwad na kapayapaan. Ang ating bansa ay hindi kailanman dapat maging benta sa gitna ng pananakot. Tapos ang maliligayang araw nyo, ang katapusan ng VIT Pass. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang Pilipinas sa isang mapait na realidad, ang pagkakaroon ng mga lider na tila mas mataas pa sa batas. Habang ang karaniwang Pilipino ay sumusunod sa bawat tuntunin, may mga grupo na itinuturing ang bansa bilang kanilang sariling kaharian. Akala nila ay immune sila sa anumang pananagutan, isang VIP pass sa mundo ng kawalang parusa o impunity. Ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang bagay, ang hustisya ay hindi tumitigil. Ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon. Sa gitna ng pananahimik ng marami, may mga individual na piniling huwag bumitaw. Sina Antonio Sonny Trillanes IV at Gary Alejano ay naging simbolo ng pagtitiyaga. Hinarap nila ang matinding paninira, mga kaso at ang bagsik ng mga troll sa social media. Tinawag silang obsessed at pinagtawanan ng publiko. Ngunit napatunayan nila na ang hustisya ay hindi isang popularity contest. Ito ay isang marathon na nangangailangan ng lakas ng loob at hindi natitinag na prinsipyo. Hindi ito tungkol sa dami ng likes, kundi sa lalim ng ebidensya at tibay ng sikmura sa harap ng pag-uusig. Dito naging makasaysayan ang laban nang ang sistema sa loob ng bansa ay tila naging bingi at bulag sa mga pang-aabuso. Ang usapin ay umabot sa International Criminal Court. Ito ang huling takbuhan kapag ang pambansang hustisya ay nabibigong panagutin ang mga makapangyarihan. Ang ICC ay hindi nangingimi sa impluwensyang politikal. Hindi ito natatakot sa pananakot at hindi ito yumuyuko sa popularidad.
Ang tanging sinusunod nito ay ang rule of law at ang bigat ng mga ebidensya. Ang dating lokal na pakikibaka ay naging isang pandaigdigang usapin ng karapatang pantao. Ang dating naratibo na walang mangyayari at habang buhay silang nasa kapangyarihan ay gumuho na. Ngayon, ang mga dating tila hari sa kalsada at sa Senado ay nahaharap sa isang realidad na matagal nilang binaliwala, ang due process. Wala na ang mapanghamong forma at ang mga palabas na tila komedya sa gobyerno. Ang kapangyarihan ay maingay ngunit panandalian lamang gaya ng isang bagyo. Samantalang ang hustisya ay tahimik ngunit tuloy-tuloy gaya ng isang ilog na tiyak na makararating sa dagat. Ang tunay na kalaban ng kawalang parusa ay hindi sigaw kundi persistency. Nabubuhay ang pang-aabuso kapag ang publiko ay napapagod na, kapag sumuko ang mga saksi at nanahimik ang mga biktima, doon na nanalo ang mga abusado. Ngunit hanggat may mga taong tumatangging sumuko, gaano man katagal ang abutin, ang paniningil ay tiyak na darating. Walang dinastiyang politikal ang immortal at walang takot ang permanente. Ang pananagutan ay maaaring mabagal at tahimik, ngunit ito ay hindi maiiwasan. Sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito, isang katotohanan ang nangingibabaw. Ang hustisyang naantala ay hindi nangangahulugang hustisyang ipinagkait, basta't may mga taong may sapat na tapang na patuloy na maglalakad tungo sa katotohanan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
inyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin